So ito pong si Mayor Baste, kung naaalala niyo mga Mawinians, mga Adat Kuya, na nagsalita siya sa hakbang ng Maisog Prayer Rally in Cebu. Pangalawa yun eh. Sa nangyaring prayer rally na yan, syempre, panauhing pandangal ang ating dating Pangulo, hindi ba? Teka lang ha. Sunstar Davao Baste. Hindi masyadong naging maangas yung pananalita, yung speech ni anyway talaga naman okay, got it. May kinakasangkapan para parusahan si Baste. Ibang level, ibang level. Mm. Hindi naging masyadong, 'di ba, threatening yung naging message ni PRRD doon sa Cebu. Ang nakakaloka doon mga dad kuya, walang masyadong mga religious groups, prayer rally nga yun eh, na sumali sa prayer rally ni na PRRD. Wala ring masyadong politiko, yun lang Mayor Rama, no? At least merong isa kamag-anak daw ni na Annabel Rama yun. Tapos, nag-warning nga yata or nagbigay yata ng advice yung Mayor Rama na ayaw ni Mayor Rama doon sa prayer rally na. Kaya siguro gano'n naging subtle si PRRD. Ayaw niya ng mga parang nananawagan na ibagsak yung gobyerno, otherwise aalis siya doon. May ganong threat din. Threat if not maybe advice. Yung Mayor Rama na yun na aalis daw siya doon sa event kapag ka ganun daw yung tono ni PRRD. So kaya siguro medyo nagpreno ang ating dating Pangulo sa kanyang kasi kinakabahan for sure si Kuting at Ahas, even Tamba. Dahil sa naunang prayer rally in Davao, maangas ang ating Pangulo. Doon niya binulgar kung sino talaga yung tinutukoy niyang nagpupulburon na presidentiable noong 2022 elections, di ba? O nasa listahan daw ng PIDEA ang pangalan ni Hello Kitty. So na-confirm ni PRRD yung mga sinisiwalat ni Miss Maharlika na tinatawag ni BL Cream na reyna daw ng fake news. Ay bobo talaga ang yawa na BL Cream na monay na ensaymada ngayon. Sino man yung best friend ni Miss Maharlika ang traidor. Na-confirm yung mga sinabi ni Miss Maharlika na mga patungkol sa mga pulbo-pulveron thingy, right? At nagmakaawa nga daw, lumuhod daw si Senadora Amy na huwag daw pangalanan ni PRRD nung siya ang Pangulo pa, si Kuting. Kasi ang daming mga kilalang personalidad na nasa drug list, right? Di ba yung mga tutukhangin and whatnot. Nandun ang pangalan Hello Kitty. Nagmakaawa lang daw si Senadora Amy kaya daw hindi nilabasan ni PRRD sa publiko. Pero kinonfirm ni PRRD doon sa prayer rally in Davao yung kauna-unahan na ganun nga. May nasa listahan daw ang pangalan ng Hello Kitty. So, syempre, sa isip nga ng mga Pilipino at dapat naman talagang tumatak yan sa isip ng lahat, paano tayo pamumunuan ng isang leader na ang utak ay may pulburon? Paano niya lalabanan ang problema ng pulburon at asin na kumakalat sa Pilipinas kung siya mismo ay involved dyan? Right? If not consumer, baka alam niyo na. Kanegosyo or something, nagtatanong lang naman tayo. So itong pangalawang prayer rally, hindi naging maangas si Pangulong Duterte, pero ang anak naman niyang apakapogi na si Baste ay con todo bigwas kay Hello Kitty. Isa nga po sa sinabi niya doon ay sabi niya, kakarumahin kayo sa pinagagagawa niyo sa Pilipinas, magkaroon naman kayo ng pakialam, kung naaalala niyo yung speech ni Mayor Baste sa Cebu, no? Iparamdam niyo naman sa mga Pilipino na kayo ay may labot or may pakialam, labot salitang way labot, parang gano'n, salitang Bisaya yun. Kumbaga may pakialam naman kayo sa mga nasa ibaba. Huwag niyong paglaruan kasi kakaramahin kayo, right? Sila mga nasa power, di pa papangakuan nila ng 20 na bigas, hindi naman talaga pala doable, hindi naman pala feasible, hindi naman pala possible. Nangangako ang Hello Kitty ng 20. Siyempre yung ibang umaasa kailan kaya magiging 20 ang bigas. Ginawa naman, thank you Ate Janet Mio. But love na love ako ng mga nasa Japan. Oh, thank you so much. Buti pa yung mga nasa Japan. Hello, hello. Thank you. Oh. So bakit, 'di ba? Papangakuan nyo ng ganyan, magsi-speech ka ng ganyan, malapit na po tayo sa pangarap natin na maging 20 pesos ang kilo ng bigas. Diyos ko, magkano na lang ang kilo ng palay, 10 piso. Paano pakikita yung mga farmers natin, tapos import kayo ng import ng mga inanitan ninyo.
Bili kayo ng bili ng bigas, paano naman yung mga farmers, di lalo na silang nalugi. Mahal-mahal kaya magtanim ng palay. Relate ako diyan mga ate at kuya kasi may palayan kami. And even nung hindi kami nagtatanim ng palay dahil kami magkapatid, ayaw naming madumihan ng aming mga paa at kuko at mangitim, di ba? Maging pawisan at mga may araw. Kami po ay parang nagtrabaho din sa mga sakahan naman ng iba, sa palayan ng iba. Nagtanim ng palay, nagdamo, umani, nagkasugat-sugat, nakarit yung daliri, ganyan. Kati-kati kaya ng palay mga ate at kuya, balot na balot ka niya, nainit-init, tapos balot na balot ka pa, di ba? Hanggat maaari, nakaguantes ka, naka-long sleeve, naka-boots, o so, hindi gano'n kadaling magtanim ng palay, ang puhunan mo sa abono, 'di ba, babantayan mo 'yan ng husto, minsan may masamang panahon. So, tapos itataon mo na lang na hindi nga dapat bagyuhin para ang ani mo ay kumpleto, hindi masira ng 'di ba, ng bagyo at baha yung palay mo. So, hindi gano'n kadali. Tapos itong kuting nangako ng 20, akala naman natin kayang-kaya niya, naging DA secretary pa nga ang animal. Oh, tapos hindi rin naman pala magagawa. So, siyempre si Basti masama ang loob, oh, yung mga pinapangako, ay talagang mga nasa Japan, hello, hello. Oh, 'di ba? Siyempre yung mga umaasa, ano ba 'to, ay drawing kang magaling, Hello Kitty. So, sa Sunstar Davao, may post mga ate at kuya ng panggugurgur kay Baste, parurusahan si Baste. Hindi natin alam kung siya ay tatanggalin sa pwesto, pero ire-reprimand. Parang yung kanta sa ano mga tet kuya, no? Sa Little Mermaid. Bet they don't reprimand their daughter. Bright young women, sick of swimming, ready to stay. Oh, ready to go where the people go. Sabi ni Little Mermaid, asking them questions and let them answer. What's the fire and what's the word bird? Tama na Maui, walang pakulan. When it's my turn, look what I found. Nothing for the shore of Sabi ni, pilitin mo pa Maui. Wondering free, wish I could be part of that one. Sabi ni Little Mermaid sa kanta. Anyway, kumanta talaga ang Prinsipe sa pilitin mo pa. So, eto nga po yung article ng Sunstar Davao. Pakita ko lang sa inyo. Mayor Baste receives reprimand letter from DILG. Department of Interior and Local Government, ang secretary ni Kuting or ang tumatayong Kuting Junior dyan ay si Benhur Abalos. Alam niyo ba mga ate at kuya, muntik na ako magka-picture with Benhur Abalos. Kasi yan yung nag-angas-angas naka-body fit doon nung si Delima ay na hostage sa kulungan. Tandaan nyo? Biglang bisita si Abalos doon, DILG Secretary. Tapos may photoshoot pa, may picture to nakaganon talaga siya mga adat kuya. Kumusta ka naman man? Parang matsong-matso noon si Abalos. Yung pautot ngayon ng DILG para labanan yung problema natin sa droga, di ba si PRRD may Oplan Tokhang, may War on Drugs, yung kanila naman ay BIDA. BIDA, as in B-I-D-A. BIDA daw ang mamamayan na ayaw sa droga. Oh, wag kayong gumamit ng, ganun ang kanilang panawagan, wag kayong gumamit ng droga ha, para bida kayo sa lipunan. Tsura ko. Giyera yan eh. Ano baga ang utak ng mga lango sa alak? Alak sa droga. Alak at droga, minsan pinagsasama. Ano baga ang, di ba? Wala na sa sarili, di ba? Utak kriminal na, hold up, rapist, lahat na. Bawas na yung katinoan kasi di ba yung ingredients nga ng tiabo na yan ay nakakabaliw. O lumiliit nga yung pupil ng mata mo, nagsishrink yung utak mo, ano epekto? Eh di baliwag ka. O. So, ganun ang kaharap mo, Jodictiba, kakausapin mo, huwag kayong gumamit yun baka mamaya nabangbang ka na ng bonggang-bongga if not nahagisan ka ng hunting knife. Kasi nga may ting-aling na yun, ganun mo kakalabanin ang problema ng droga. Papakausapan mo lang, bida kayo ha, ay ang galing. Ang galing. Kala ko ba continuity? But anyway, ayun nga po si Mayor Baste, Davao City Mayor Sebastian Duterte revealed during the opening of the 87th araw ng Davao. Oh my God, may event sa Davao.
on Friday evening, March 1, 2024, that he received a letter, may natanggap na sulat, from the DILG reprimanding him, reprimand na di ba? Pinagbabawalan, pinipigil, parurusahan, gugurgurin lahat na, no? So mukhang ganti ito. So sino ang gumaganti kay Baste? Sino ang mga binanatan niya? Si Kuting, Baste, sa susunod ang banatan mo, alam mo na ha, si Butod naman. Okay? Si Butod naman. Pero syempre, si Kuting, ano yan hanggat maaari, bait-baitan, tahimik lang, gano'n. No? Hindi iimik. Pero syempre, yung maghihiganti for him, alam nyo na, si Butod yan. Reprimanding him from his disturbing and vulgar remarks during a prayer rally in Cebu. So, pinarurusahan sa kanyang mga disturbing daw ng mga sinabi at mga balahurang message nung prayer rally in Cebu. So nababalahuraan sila, ang arte-arte nila ngayon. Bakit? Wala nang karapatan ng mga Pilipinong magsalita, pumuna, mag-comment. Kasi ngayon ang mga Pinklawan, ang mga Dilawan, hindi na nagsasalita laban kay Kuting Jr. O iilan na lang ang consistent na Pinklawan. Hindi ba kayo nagtataka? Alam ko may mga Pinklawan dito sa channel ko. Pinklawan, Dilawan. Hindi ba kayo nagtataka? Bakit yung mga sinasamba ninyong mga politiko hindi na winawarla si Kuting Jr.? Bakit? Duwag ba yung mga hinangaan ninyo? Mga sinuportahan nyo nung nakaraang eleksyon? Duwag ba yan? Talawit ba yan? Talawan ba yan? Bakit mukhang kakampi na nila ay nag-unite na nga talagang magaling tapos kayo gigil pa rin kayo kay Kuting Jr. Hindi lang kayo makaimik. Kasi yung mga hinahangaan yung politiko, yung mga bumabalahuri dati kay Kuting, even the mainstream media, mga TV networks, mga radyo, na grabe baboy-baboy noon si Kuting, ngayon ang babait na rin. Di ba kagigil kayo, nagtataka kayo, confused kayo ngayon. Kasi nga po, yung mga sinuportahan yung politiko and even yung biased media, samba na kay Kuting sa hindi natin alam na dahilan. Actually, alam natin, kaching-kaching lang yan. Katulad ng friendship ni Miss Maharlik ang bumaliktad. Kaching-kaching lang yan. Sa tingin ko ha, opinion ko lang yan. Can you confirm though, ha, SpongeBob? Okay. So, eventually, in-reveal pa lang ni Baste, may nag-react dito nagbasahin ko lang ha. Isang DDS. DILG or Secretary Abalos is playing a slippery slope game here. Talaga? While he has supervisory and administrative powers over LGU executives like Mayor Baste, he needs to rethink his actions if they are within his office's power or mandate. Pag-isipan mo daw, Abalos, itong decision mo, ha? Excuse me. And if he will not overstep his power, so lalagpas sa kanyang kapangyarihan, against someone's constitutional right, like the right of free, kita nyo, na-comment dito ng isang netizen. This is Kuya Adrian Pascual, admin po ng Luminous niya na Attorney Trixie and Attorney Ahmed. How can someone like the good mayor air his grievances towards someone who is the ultimate boss of all local executives? Bakit nga naman pinupunan ng Mayor Baste si Kuting? Someone who can't be sued while in office other than going public and letting the people know his thoughts and letting the public be the ultimate judge? How? Impeachment? Abalos must just have lost his Senate dream here. Sabi nangangarap daw kasi itong si Abalos na maging senador, kaya siguro nagpapakitang gilas. Si Abalos pala yung nagpadala ng reprimand letter kay Baste. Kasi balahura daw yung mga pinagsasabi ni Baste doon. May video, play natin, baka ma-play ko, hopefully ha. Karon gisuwatan pero di man address sa ko gisuwatan ko susipo ko istorya ko. Hindi siguro ako pero may lain dito nga nagyaw-yaw o kanandagan gipangingon nga mga butanggot na sentimento lang man to ako Mama ko nagingon nga dili to. Katog to, ituyo to nako. Bahala sila diya. Tama man, kung maingon ang katong suwat on statement from the DILG, nga tama man, disturbing man gyud akong gibang ingon o vulgar man gyud siguro. I do not know. Hindi ko kakuan. Depende na sa pananaw sa tao. Oo, gyud na. Pero uspon tong gabion na to, balikon lang gyapon ako kung gipangingon.
Ingon ana maguna. Kaya nga no, So, para siguro ang message ni Baste dito mga kuya ay, hindi niya pinagsisisihan yung mga sinabi niya, right? Sasabihin pa rin niya yun ulit kung sakasakali man. Kasi sentimiento nga niya yun eh. Hold on. Hindi raw niya sabi ni Baste, hindi ko babawiin ang sinabi ko sa Cebu. Sentiment ko man yon. Kahit tanggalin pa nila ako. Mas malaki pa ang kasalanan ng mga ngumingiwi sa droga. Hindi ko na kasi tinuloy ng play eh. Mas malaki daw ang kasalanan ng mga ngumingiwi sa droga, korap at kriminal kesa sa akin. Totoo naman. Ano kung magyaw-yaw si Baste? Bakit hindi niyo tutukan ang mga politikong nagpopulveron? Mas matinding kasalanan yun. Kasi betrayal of public trust yun. Nangungurakot ng darambong kriminal. So malamang nagninegosyo ng droga or may mga goons. Yun ang matinding problema kaysa yung yumayaw-yaw na katulad ni Baste. Bahala sila, wala akong pake, wako'y labot sa inyo, sabi ni Baste. Magtatrabaho na lang ako hanggat hindi siya na tatanggal sa pwesto. So, sino kaya ang nag-utos kay Abalos na parusahan si Baste dahil lang sa mga sinabi niya sa Cebu? Is it Kuting? Is it Jahas? Is it Tamba? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.